All right, mga kababayan, mga kaibigan, mga katokis at mga kapots. Kamusta po kayong lahat and welcome back po dito sa Simply Talkies Vlog. Tayo po ay magbibigay ng maiksing komento, opinyon at mga reaksyon sa mga mainit na usaping pangpolitika sa ating bansa. Shout out po muli sa inyong lahat and may God bless us all. So pag-usapan natin mga kababayan, ito pong si Rapi Tulfo. At ganun din po yung mga hudas sa kulay rosas. Ay, mali. Hindi pala mga hudas. Sorry naman po mga kababayan. Pero yun po yung tawag ng mga kakampi nila sa kanila eh. Hudas, kulay rosas ang hudas. O, di ba ganon? So, alam nyo naman kung sino talaga ang mga yan, ano? Baka naman nasa nature na nila yan. Okay, pero may explanation naman siguro sila dyan dahil sila po ay dinipensahan na ng kanilang leader na si Mama Lenlen. Pero unahin muna natin mga kababayan, ito pong si Senator Rapi Tulfo na kung saan di ba ito yung bumoto ng remand. Among 18 senators na bumoto ng remand na pabalik yung impeachment case sa Kongreso, isa dyan si Rapi Tulfo. At ganun din po, siya rin po ay naninindigan na siya po ay boboto para patuloy pa rin maging hari ng Senado si Haring Kilay Chis Escudero. Pero ito po ang gusto niyang mangyari, hindi ko alam. Ako, litong-lito na ako dito sa mga to, no? Sa Abante TNT mga kababayan, Rapi Tulfo, ituloy impeachment trial. Patunayan ni BP Sara na inosente siya. Tama naman po yan mga kababayan. Correct po yan, no? Ayos po yan. Ako dyan, kakampihan ko si Rapi Tulfo, no? Malamang gusto rin malaman ni Rapi Tulfo kung may mga katotohanan. Katotohanan yung mga aligasyon laban sa inyong tukmol na vice presidente. Okay, at least yan, even though na nagpariman siya, kumampi siya sa remand, sabi niya dapat ituloy yan. Tama nga naman. Dapat na ituloy ang impeachment trial sa 20th Congress para mapatunayan ni Vice Tukmol Duterte na inosente siya sa mga kasong inihain laban sa kanya. Mas maganda, di ba, maklear niya ang name niya sa pamamagitan ng pagdidepensa niya doon sa impeachment at mapatunayan na inosente siya sa as opposed to yung pagbabasura before na magkaroon ng hearing na impeachment. Ay, correct po yan. Dito magkakampi tayo dito, Rapi Tulfo. Tama naman. Bakit kasi yung mga kasamong mong mga senator judges dyan nagpupumilit na ipabasura? Wala pang trial. Alam mo nyo naman na nilalabag nila ang konstitusyon. Malamang si Rapi Tulfo, mukhang wala naman siyang nakuhang utang na loob sa mga Duterte dahil alam niya ang mga followers niya, mga bumoto sa kanya ay base sa kanyang radio station o yung kanyang programa na wanted sa radyo at yung papaludad nila. So sabi niya, tuloy niyo na yan. Meaning, maybe wala siyang tinatago. Hindi tulad nung iba dyan, wala pa nga magmomosyon daw yung validity para sa 20th Congress ng impeachment. Di ba? Yung mga gustong ipabasura yan yung mga malamang madadawit. Malamang madadawit. Beke naman. Okay? Kasi po, for now, sinasabi niya na inosente siya. So let her prove it na inosente siya. Mas maganda yung ma-prove niya na inosente siya sa pamamagitan ng trial. Correct! Sabi naman niya rin yan, sasagutin ko kayo sa tamang forum. Ayan, ang tamang forum is true trial. Magkaroon ng ganyan, hindi yung ayaw mong sumagot sa hearing kasi hindi yan ang formal na sagutan. Ang dami mong etchus, ang dami mong balungos, ang dami mong reklamo. Ngayon, nasa tamang avenue ka na. Impeachment trial na to. Korte na ito. Impeachment court. So, dapat ka nang humarap. Ay, hindi ang sabi niya. Sasagutin ko ang mga yan. Pag sakaling matuloy ang impeachment. Paano pag hindi natuloy ang impeachment? Sasagutin ko sa gusto ko.
Sa tamang panahon, sabi niya, sasagutin niya sa public. Pero hindi niya sinabi kung kailan. O, yan, di ba ang sabi niya, sasagot lang ako kung gusto ko. Sasagot ako sa tamang panahon ko, sa oras ko. Ganun po, kakapalang muka ng inyong tukmol na Vice Presidente. So dito, tama si Rapi Tulfo. Sumisigaw ka ng inosente ka, di patunayan mo, ilabas mo ang mga ebidensya mo na magpapatunay na gawa-gawa lang ng mga kalaban mo sa politika ang mga impeachment cases na ibinato sa'yo. Ha? Ayon pa kay Tulfo, hindi na dapat pa-questionin. O, eto na, bato. Ha? Makinig ka, bato. Listen to this. Ito na ang sinabi ni Rapi Tulfo. Hindi na dapat questionin ang jurisdiction ng Senate 20th Congress sa impeachment trial labang kay Duterte. Meron ng jurisdiction. Di na dapat pang pag-usapan yan. Magkakaroon talaga ng hearing. O, correct. Ayos, di ba mga kababayan? So ano pa inaantay ninyo? O baka na naman pagdating ng July 29, sasabihin na naman nila Escudero, ng mga Duterte Black, nila Cayetano na teka muna, hindi pa nagko-komento ang hindi pa nagko-komento ang Supreme Court. Walang yan naman talaga Ano na ang sabi ni Representative Joel Chua? Since walang TRO na galing sa Supreme Court, tuloy ang impeachment trial. Sabi naman ni De Lima, baka gagamitin nga ng mga pro-Duterte senators itong ginawa ng Supreme Court na pinagkokomento na ang dalawang houses. Diba? O kung gagawin na naman yan ni Escudero, ay putang ina. Escudero, wala na talaga. Hindi ka na talaga kagalang-galang. Ngayon, wala nang respeto sa'yo Ang magiging respeto na lang sa'yo ay yung garing sa burak ng inodoro mo. Hayop ka. Ha? Tuloy nyo yan. Okay? O Rapi Tulfo, sige, palakpakan po natin si Rapi Tulfo at gusto nyo na ring matuloy ang trial at may jurisdiction daw po ang 20th Congress. Kaya bato, nangangarap ka. Takot ka lang, baka naman ikaw ay sabit dyan. Okay, now, punta naman tayo dito sa dalawang senador na mga galing sa kulay rosas, mga kakamping. O, kasi po itong dalawa na to ay napabalitang sasama sa majority bloc to fulfill their ambition, yung kanilang plataforma, hindi ambition, their platforms na inilahad sa kanilang mga kampanya. Kumpirmado, Aquino, Pangilinan, pinaplanong sumapi sa majority bloc ng Senado. Biruin nyo, kakampihan nyo yung mga Duterte bloc. Ang dinadahilan ng mga kampo nila, these people are pragmatic, no? Yang mga yan, kinakailangan kasi nilang tuparin yung kanilang mga pinangako sa kanilang constituents, mga kababayan, yung agriculture, food supply at education, Practical lang sila. Kaya sila tinawag na pragmatic, Yun bang kaysa naman maging kami, yung purist kami, the word purist, dito lang kami sa grupong to, dito lang kami sa political party na to, wala kaming pakialam, di kami makikigrupo, no? Maski na majority black sila, dito lang kami kasi nandito yung akampi naming dilawan o kaya yung pulahan, ganyan. Kaya itong dalawa, sabi rin ni Robredo, hindi naman sila mga purist. Kailangan ding makialyado para makamit yung kanilang mga pinangako. Ayan na po totoo na to. They are just being pragmatic. Nagpapakatotoo lang yung dalawang ito. Pero ang tingin ng ibang mga followers nila, lalong-lalo na yung sa Aquino, Judas. Unang-una nga, di ba, yung inendorso ng iglesia yan. Pragmatic sila Hindi naman sila totoong purist, mga kababayan. Kumpirmadong sasapi sa majority bloc, na majority doon ay mga Duterte fanatics, Duterte supporter. Ayan sabi po dito yan sa balita ng balita. Kumpirmado, Aquino, Pangilinan, pinaplanong sumapi sa majority bloc ng Senado. Ayan po si Aquino at Pangilinan. We are leaning towards the majority bloc primarily because of the committees. So di ba matagal na natin pinag-usapan yung Committee on Education? I guess for Senator Kiko, it's Committee on Agriculture, sabi ni Bam Aquino. Ayan po kinukumpirma lang ni Bam Aquino. Dagdag pa niya, those are committees that you can only get kung nasa majority kayo.
But joining the majority, I think, source of confusion because may mga committees that belong in the majority and may mga committees usually na binibigay sa minority. O meron naman pala, bakit pa kayo magja-jump ship? Iiwanan nyo ba si Risa? Ano ngayon ang sabi ni Risa? O baka pinag-iisipan kong sumama doon sa veteran block ng Senado, ng mga senador, sila Tito Soto, Ping Lacson, Loren Legarda, sino pa ba yung nasabi? Si Mig Subiri. So parang magiging 5 lang sila doon. O, 5 kontra 19. No? So, alam nyo na, you cannot count on, kala mo kakampi mo, yung pala, bye-bye. O, di ba? Ganun lang po yan. O, nagpapakatotoo lang yung dalawa. Naging pragmatic lang at non-purist talaga sila. So, gamitan lang naman yan sa politika. Sabi rin ni Drilon, wala naman talagang totoong political party. Pagdating sa mga ganyan, talunan na, jump aboard na. Jump ship na kayo para lang makuha nyo yung gusto ninyo. Parang ang dating, kanya-kanyang selfish ambition lang. O, di ba mga kababayan? O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in our next videos. Bye-bye. God bless.